peking balita ay lubos na katanggap-tanggap basta ito ay nagmumula sa Administrasyong Marcos. Ngunit kapag ganoon din ang nangyari sa kabilang panig ng pampulitikang spectrum, bigla itong nagiging krimen, sapagkat hindi sila ang nakikinabang dito. Katulad nitong viral post ngayon ni Liza Marcos na kung saan maraming netizens ang nagsasabing fake news ito dahil halatang edited ang pictures at may mga original na pictures na pinanggalingan nito. Matagal nang usap-usapan na si Liza Marcos ay hindi pa nakakabalik sa Pilipinas dahil sa isang hindi magandang pangyayari sa US. Ang nasabing viral post ni Liza Marcos ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga sa Banat News ay, "Huli ka Balbon, huwag mo kaming gawing tanga ka lang sa dami ng pera nyo di ka makakuha ng maayos na Photoshop editor." Ayon naman kay Coco Locoy ay, "Hoy, bakit naman ganyan, ginawa nyo ng duwende si Liza tsaka yung tenga niya ang taas ng pagkakalagay." Pakisabi nga sa bagong nag-e-edit sa picture niya na hindi siya marunong ng proportions. Ginawang patay gutom yung dalawa hahaha. Tig isang cake. Alice Eduardo baka naman hahaha. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Kayo talaga mga lods, kaya tayo pinagsasabihang fake news eh. Sa sobrang metikuloso nyo, napapahamak tayo. O, tignan nyo yung picture na to, wala namang mali sa picture na to. Okay lang naman na si First Lady Liza lang ang hindi sinerva ng plato. Okay lang yan, di ba? It's okay, it's normal. At okay lang din na si First Lady Liza lang ang walang sandigan ang bangko. Ay, upuan pala. Sorry lang, Bisaya. At okay lang naman yan, no? Okay lang naman na si Liza Marcos ang may pinakamaliit ang upuan. Tignan mo, oh. Pero sana sa nag-edit, inangat nyo konti para makitang pantay ang mga upuan. Ma'am, can you just clarify po? Kasi ito ngayon, napakadami na mga informasyon. Hinahanap si First Lady Liza Araneta. Di po ba? Siguro nakaabot na sa inyo yan, di ba? Ano ito? Nasaan ho ba ngayon ang unang ginang? Nasa Pilipinas po. Opo. Kasi dito ho ang claim nung mga pag binasa mo nga ito, di ba? Napakadami. Bakit daw po wala bang public ngayon mga activities o events ang unang ginang para po para makita ng publiko na nasa Pilipinas and she's doing fine. Actually, Sir Ted, meron po siya naging affair eh. Yung mga time na sinasabing wala siya sa Pilipinas, alam ko po dumalo siya sa Girl Scout. Girl Scouts of the Philippines na affair. So, doon naman po makikita po natin, maitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yun po yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po yan. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabing wala siya sa Pilipinas. Okay, pero as we speak now, the First Lady is in the country. Opo. Okay. Hindi na po siya. Natatawa ako sa mukha ni Claire eh. Yes po, nasa Pilipinas siya. Okay lang yan. Go, go, go. No? Ipagtanggol mo, pagtakpan mo, hanggang sa kaya mo. Yan naman yung gawain ng PCO. Grabe mga lords. Usap-usapan po ito ngayon. 'Di ba? Na pinost mismo ng PTV. Yan, panoorin. Dumalo si First Lady Liza Marcos sa turnover ceremony ng hospital ship MV Amazing Grace sa Pier 13 South Harbor sa Port Area, Manila. Ngayong something fishing, ngayong Martes, March 18. But, di ba, matagal na tong event na to. Tapos yung sa mga comment section, di ba, yung mga netizens, sinasabi nila, matagal na yan, matagal na yan, matagal na yan. Grabe, i-confirm nyo nga mga lords. Tawagan nyo ga ang South
Harbor sa Port Area, Manila. Grabe talaga. If it's true, well, pero if it's not, at matagal na talaga to, nakakahiya. Kayo mga Lods, what's your thoughts? Kasi parang last week, di ba yung na-promote siya, di ba? At nag-ano-ano pa siya. May pa-uniform pa si Liza Marcos, di ba? Ano yan eh? Last week, I think. Or last week. No, which is, kung titingnan mo, yan din yung uniform niya. Pinost ko pa nga yun sa Facebook page ko eh. Nakaganito siya. I don't know. There's something fishy talaga. Ang mga Pilipino, hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo. Hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Wow. Tayo po ay may ganap na karapatan